Hello po mga kalingap. Welcome back po sa aking YouTube channel. Kasama natin si Coach Carl. Opo. Lagi nang kasama natin si Coach Pag hindi po, hindi sa akin, kay Kuya Jomar naman siya. So makikita niyan sa mga uploads ni Kuya Jomar at sa akin. Salamat sa pagsama-sama, Coach. No problem, boss. Nakakatulong naman sa channel mo. Boss. Doon din naman ang mga sumusuporta din sa sumusuporta sa inyo. Tapos basta sa kalingap. Na-enjoy mo naman, Coach, pag boss, magaan sa Soon, baka abangan nyo sa channel ko yan. Ang alin? Mag-scout din ako, boss. Ay, mag-charity ka na. So, bakit gusto mo mag-charity, Coach? Nararamdaman ko yung nararamdaman nyo pag tumutulong kayo, boss. Masarap sa pakiramdam tumulong ng kahit sa... Simula lang, boss, yung mga nakasama ako sa inyo. Kila Papa Joe, pero dati hindi mo naisip yan? Hindi ko wala sa parang sa inside ko na natutulong, wala. Oo. Pero nakasama ako sa inyo, parang gusto ko na din matulad sa mga sa kalinga po. So, sa simpleng pagtulong lang. Ayos yan. So, kaya soon po sa channel ko, abangan niyo po. Ako naman ang sasama sa'yo. Ikaw na mag-camera. Ako naman. Grabe, nag-camera pa si Tapos si Papa Diyos. Support na lang. Oo, pati si Kuya Jomar. Thank you, boss. Sama ko yan. Sama natin yan. Lang tayo, bigayan na. So ngayon po mga kalingap, pero tayong kasama na medyo matagal na po natin hindi na-vlog kasi medyo busy na rin po ang schedule. Kaya ngayon, and meron din po siyang sasabihin sa atin. Actually, siya nga po ang nag-request na mag-vlog tayo kasi meron po siyang babalita sa atin. Hindi ko pa po alam kung ano yun. Kaya ito, alamin po natin kung ano yan. So ito po mga kalingap, ang nagbabalik si Dayan. Grabe, parang nag-matured ka, Dayan. Sa buhok mo? Nagpakulay lang. Pero bagay naman ako. Ito pala, kilala mo si Dayan? Nakita ko siya, boss, nung one time na kumain tayo sa pinagtatrabaho. Yun lang. Nung kasama natin sila Kuya David, sila Coach Ralph. Pero nakikita mo siya sa vlog? Sa vlog mo. So ngayon mo na siya nakita din? Ay, hindi, nung nakarag na. Ayun nga, ngayon mo na pala siya makakasama. And interviewin mo nga, Coach. Mamaya. Sige, boss. Para ma-practice mo yung pagiging charity vlogger. Para ma-practice na. So Dayan, kamusta ka na? Long time no see. Okay naman po, medyo sinisipan. Isipan ka? Masama ang pakiramdam. Nagulat kasi dito no? Opo. Kamusta naman sa work mo, Dayan? Okay naman. Busy ka na dun Opo. Parang wala lang time. Kaya nga, kamusta naman? Okay naman po, dati lang din. Nag-enjoy naman po. Enjoy pa din. Tagal mo na dyan, no? 1 year na? Mag-1 year na po ako sa January. Grabe, ang bilis ng panahon. Isang taon na si Dayan. And kung nag-aral ka sana, patapos na rin sana yung first year mo, no? Ano ba ng plano mo next school year? Gusto mo bang magpatuloy sa pag-aaral? Wala, di mo pa naisip. Gusto mo na talaga magtrabaho ngayon para sa support kay mama. Sila mama. Kamusta naman pala sila mama mo, sila papa mo? Okay naman po. Ngayon nga po, tag-ulan. Kamusta sila dun? Okay naman po sila dun. Talagang komportable nila. Dahil sa bahay? Sa bahay po. Okay naman, wala problema sa bahay niyo? Wala naman po. Ano nang nagbago doon? May mga natagdagan na ba ng gamit? Gamit po, medyo wala pa. Ganun pa rin? Pero doon na sila na tumutuloy? Opo, doon na po sila natutulog. Wala namang mga tulo? Ayos naman. Ayos naman. Buti na lang din na nagawa na natin yung bahay niyo kasi ngayon ang dalas na ng ulan eh. Opo. Ngayon nga daw po may bagyo. May bagyo na naman. Tapos doon sa dati yung bahay, yung kubo, okay ba? Okay pa din po. Yung kapatid kong isang lalaki, doon po siya natutulog. Bakit doon? Gusto niya daw po doon. Hindi ba siya sanay sa bahay niyo? Sanay naman po, kaso parang mas gusto niya doon. Mas gusto niya doon? Hindi pa naman nabibili yung lupa na yun? Hindi pa naman. Hindi pa naman. So si Papa mo, doon din di ba nandun yung mga alaga? Alaga po. Opo. Uwi-uwi din po siya. Balikan lang. Okay. Si Papa nga po, di ba po may kubo dun sa yung tinutulugan nila kay JR. Hindi siya natutulog. Oh, bakit? Ba't ayaw niyo dun sa bahay yung ginawa natin? Hindi man sa ayaw. Parang, naninibago. Kasi parang 15 years kayong, di ba, nasanay. Tapos ngayon biglang nagkaroon na kayo ng sariling bahay niyo. Sa ayaw niyo ng masilaw. Kasi pag natutulog po ba kami, patay lahat ng ilaw. So naninibago pa? Nag-a-adjust pa? Nag-a-adjust pa kasi ba?
po saka yung mga kapatid ko isa. Yun naman po sila natutulog. Pero gusto niya naman yung bahay. Opo. Ano naman, inaalagaan niyo naman. Opo. Ngayon pa lang magpapasko, Dayan, anong plano niyo? Di ba sabi ni mama mo sasama-sama kayo doon sa sa bahay niyo? Sa bahay. Opo, magsasama-sama pero hindi ko pa po sure yung isa kong kapatid kung makakapunta. Galing, saan ba manggagaling yung kapatid mo? Antipolo. Antipolo, hindi pa siya sure kasi... Opo. Kasi baka hindi daw po siya payagan ng boss niya. Sa work? Sa work din po. Pero tuloy naman yung sila mama mo. And ano pala Dayan ang dahilan kung bakit sabi mo sa akin may sasabihin ka sa akin dahil ano ba yun? Baka last vlog na to Ayun. Baka yun yung sasabihin mo. Wait lang. Grabe coach mo kang may problema yan kasi Dayan. Ay, thank you po. Dayan, inom ka muna baka para masabi mo. Gamot sa sipon. Oo, gamot yan sa sipon. Kaso malamig yan. Gamot. Thank you. So, Dayan? Parang ano ba yan? Good news ba yan? Bad news? Hindi ko lang pa alam kung may yung good news. Malungkot? Doon na po ako magtatrabaho sa Batangas. Babalik kang pupunta kang Batangas. Sino naman ang pupuntahan mo doon? Walang pupunta. Andun po kasi meron kami mga branch ng sa work mo. So, inassign ka doon o ikaw ang nag-decide na pumunta doon? Parang ko din po. Naisip mo din na pumunta doon? First time mo pupuntang Batangas? Yes. Bakit naman? Akala ko parang ano bang meron sabi mo nakaraan doon? Parang may event lang kayo doon. Pero napag-isipan mo na mag-stay na doon? Bakit naman? Anong dahilan? May problema ba dito sa diet? Wala naman yung problema. Parang gusto ko lang maka-experience, makatrabaho sa ibang lugar, mga ganun. Ganon? Kahit malayo ka kaya mama mo? Sanay naman po ako ng malayo. Sa bagay, kasi dito hindi ka na rin masyado umuwi. Pero iba pa rin yung nandun ka na hindi ka pwedeng bumalik dito anytime kasi malayo. Ano sabi nila mama mo niyan? Hindi ko pa po siya napapaan. Hindi mo ba nasasabi? Tingin mo, okay lang naman yata sa kanila, kasi gusto mo naman sinusuportahan ka nila. Pero malungkot yun. Paano yan ngayon? Kailan ba alis nyo? Or ikaw, kailan ba plano mo? Ngayon po, hindi ko pa alam. Pero dito ka pa naman magpapasko. Abot pa naman. Biglaan yata yung decision mo niyan din. O pinag-isipan mo naman? Medyo lang. Ano bang pagbabago kung doon ka magtatrabaho? Wala naman po masyadong pagbabago. Kasi ngayon po, mag-isa din naman po ako sa ko. Tapos doon din naman po, malayo. Kala mama din. Parang gusto ko lang pong mag-explore, gano'n. Grabe, ang layo Batangas. Pero yung sahod mo naman pareho lang. Yung trabaho mo pareho lang. Kaso iba lang yung magiging buhay mo doon. May titirahan ka din doon? Meron naman. Meron. Doon ka pa nang maghahanap. Grabe. Paano yun dahil? Hindi na tayo makapag-vlog niyan. Pero hindi ka na makikita ng mga viewers. Hindi na nga din pang-iisip. Nakakalungkot naman yun. Kung okay lang din po sa inyo. Ba't naman, hindi naman kita pipigilan sa magiging decision mo kasi sabi ko nga, di ba, hanggat nagpapa-vlog ka pa, tuloy-tuloy lang tayo sa vlog. Baka isipin nyo po, tinatakasan nyo lang kayo. Hindi, pwede ko pa naman dalawin sila mama mo, di ba? Akala ko pwede dalawin sa Batangas. Grabe naman yun. Mag-e-effort, no? Grabe na, pupunta tayong Batangas ka na. Kamustahin si Dayan, no? Pero, seryoso na yan, yung decision mong yan. Tuloy na. Grabe, sila mama mo na lang ang mabablog ko. No? Ikaw, coach, ano masasabi mo? Tingin mo, sa decision ni Dayan, tingin mo tama na? Para sa kanya, para sa sarili niyang decision, boss. Parang gusto niya kasing parang mag-out, lumabas sa comfort zone niya. Yun. Parang ganun. Parang gusto niya mag-explore kung ano pa yung pwede niyang
ma-experience sa, hindi lang dito sa Daet. Diba? Tama ba din? So yun, kaya kung kagustuhan niya, go lang, di ba, boss? Ikaw bilang, kunyari, ikaw ang isa sa mga tumutulong kay Dayan. Tapos malalaman mo na lalayo siya, pero pareho lang naman din yung yung kikitain niya, yung trabaho niya. Malalayo siya sa pamilya niya. Anong ma-advise mo? Pero kasi boss, kung sa usapang family, mahirap talaga pag malayo, siyempre. Diba? Lalo na pag may mga events sa buhay niya na kailangan na, kunyari, birthday niya, hindi niya kasama family niya. Siyempre malungkot yun. Tsaka pag pero may... para sa family niya din yung gagawin niya, kasi si Dayan kasi naman baga, talagang nagtatrabaho siya breadwinner, parang breadwinner din para masuportahan yung family niya. Kaya yun, kung saan siya kung anong decision niya, yun. As long as sabi mo nga, boss, na mababag mo pa naman yung family niya, di ba? Pwede mo pa naman ma-vlog, di ba? So at least tuloy-tuloy pa din yung Hindi mo siya pipigilan. Kaso hindi na siya makakasama sa vlog. Kunyari ikaw ang tumutulong di ba kay Dayan? Hindi mo siya pipigilan. Ay, hindi, boss. Siyempre, kasi mawawalan ka ng content. Hindi, kasi yung content lang naman yun. Kasi, may kasi Dayan, may priority sa buhay. Diba? Kaya yun. Hindi, kasi kung dito naman siya, tuloy pa rin naman yung trabaho niya. Tapos, makakatulong pa rin naman yung pagbablog mo sa kanya. Kasi, kunyari ikaw ang vlogger, ini-interview kita as a vlogger, beneficiary mo si Dayan. Hindi mo papayagan mo siya kahit na mas madadagdagan yung tulong niya kahit ikaw nandito siya. Kasi mabablog mo siya, may mga tulong ka pa rin na ibibigay, di ba? May suporta. Hindi mo na sasabihin sa kanya na pag-isipan niya. Kasi dito... Kung para sa akin, boss, kasi di naman natin tayo, parang nag-charity, di ba tayo? Oo. Pero hindi natin kapit yung desisyon nila, nila, yung personal. Kung personal boy nila, di ba? Kaya, siyempre, kung ako yung tumutulong sa kanya, hindi ko siya pipigilan. Paano yung para din sa kanya yun, diba? Talaga, para sa ikakabuti nila. Paano yung kunyari, di ba, si Dayan napabahayan. Tapos, pagkatapos ng babae, parang, yun na, nag-isip na umalis. Ibig sabihin, hindi mo na siya iba pa rin kasi pag si Dayan ang binablog mo, siya yung hinahanap ng viewers. Paano yan? Parang nagpabahay lang tapos aalis na. Ganun yung nangyari. Yun nga din, boss, kasi about sa mga viewers mo, yung iba, ganun ang iisipin. Umalis na. Porket nakapabahay na si Dayan, biglang alis na siya. Pero kung alam naman yung sarili niya na talagang para sa trabaho yung gagawin niya, para sa family niya, go lang. Ikaw bilang isang vlogger, hindi aspiring pala. Aspiring. Paano, anong mararamdaman mo? Hindi ka ba masasaktan or parang magtatampo kasi, di ba, pagkatapos mong pabahayan, tulungan, biglang aalis, para sa'yo, anong epekto nun sa'yo? Kung ako, boss, syempre, malulungkot din. Syempre, hindi na siya mag-vlog, di ba? Tapos, yun na nga, hindi na siya makakasama sa vlog. Tapos, parang after nga ng pabahay, di ba? Tapos aalis. Pero hindi masama loob mo? Hindi naman. Hindi ka magagalit sa... Just like what I've said before. Wow, English. Parang sabi ko nga kanina, boss, hindi naman natin kapit. Tinutulungan natin sila, pero hindi natin kapit yung desisyon at buhay nila. Diba? Hindi, yung ginawa mong tulong na kunyan, yung pabahay, hindi naman biro yun, di ba? Hindi ganun kadali magbigay boss, yun yung sinasabi natin, boss, na pagtulong ng unconditional. So walang walang kapalit, di ba? Kung gusto natin tumulong, tutulong tayo kahit walang ibibigay sa atin ng kapalit. Pero malungkot ka? Boss, kung tumutulong kay Dayan, malulungkot din ako siyempre. Kasi ilang beses din naman na-vlog si Dayan, di ba, boss? Maraming beses. Dami. Siya nga ang pinakamatagal ko ngayon beneficiary sa akin. Pero dahil dyan, boss, kung si Dayan, sabi nga nila, pag may aalis, may darating. So baka may ibang tao na deserve din na matulungan, di ba? Kaya, yun, good luck Dayan sa journey mo sa Batangas. Ingat ka doon. Grabe naman si Coach. Dayan, baka nagbago na isip mo sa sinabi ni Coach. Nakapag-isip-isip. Actually, meron pa daw ibang sinabi si Dayan. Kasi nag-chat kami niya ni Dayan. And then nag-message siya sa akin tungkol sa mga may pinagdadaanan nila sa buhay, Coach. Sakto nandito ka na para ikaw din ang isa sa mga
mag-advise or magbigay ng payo kay Dayan. Yung family niya din kasi parang baka sumunod din sa kanya. Susunod sa? Dun sa Batangas. Yung buong family nila? Oo. So yung bahay nila, wala wala nang tatao sa bahay nila. Sa akin na lang. Joke lang. So paano yan, Coach? Joke lang. Paano niyan? Yun na nga. Hindi mo pa rin pipigilan. Kasi hirap, wala nang tao doon. Parang ang lumalabas, sayang yung bahay, no? Ano nga, pwedeng doon? Paano? Ang hirap. Kasi di ko alam yung about dun sa Hindi mo alam, kala mo siya lang. Hindi, ang sabi kasi niya, parang 1 week or 2 weeks ka muna mag-stay doon para alamin mo kung kakayanin. Bakit mo ba naisip na lumipat doon kasama yung family mo? Ano po kasi? Naboboard na rin sila dito. Okay. Parang gusto di ba sila mapapagod mag-travel dun sa syempre bagong pamumuhay na yun. Opo. Parang mapapagod. Kasi nasanay po sila sa yung walang binibiling mga gulay, ganyan. Doon, lahat puro bili. Actually, saan ba sa Batangas? Baka probinsya pa rin naman yan, no? Baka pareho lang din. Malapit sa Taal po. Pero iba ng pamumuhay doon, di ba dito tahimik lang sa inyo, walang kapitbahay. Paano yan doon? Siguro, hindi rin sila makakatagal, no? Or wala na talagang choice talagang. Siguro po, hindi din natin alam. Bahala na kung anong mangyari doon. Pero yun yung decision niya din. Pero di mo pa nasasabi yan, no? Plano mo pala na isama sila doon. Ewan ko lang po sila kung anong grabe, lilipat na siya. Para mag-migrate sa ibang. Mag-migrate sa ibang lugar. Sa ibang probinsya lang. Ako, Coach, nabigla ako nung nalaman ko yan. Kasi ako naisip ko parang yung effort ko na sayang na nagpabahay, parang binigay ko naman yung... Hindi naman yung mawawala po, syempre. Hindi naman talaga biro yung pabahay. Oo, tsaka... Yung time, yung effort, tapos yung... Syempre yung sa financial na... Yun naman doon. Hindi talaga biro. So, pero, paano? Kung ikaw, Coach? Ang hirap talaga. Kasi hindi na lang siya yung pinag-uusapan, yung family na niya. Parang ayaw mong makisali sa decision ng pamilya. Boss. Pero parang part ka na rin naman parang meron ka naman sigurong pwede naman magbigay ng opinion na yan. Kasi di ba kahit pares naging bahagi din ng pamilya niyo na nakatulong. So, iano mo naman parang i-consider mo rin naman kung may opinion na ibigay sa inyo. Ikaw, Coach, sige nga, bigyan mo ng idea kung ano yung opinion mo. Pwede, boss. Kung lilipat sila doon, tapos walang sa bahay, walang tao. Anong plano nun? Hindi nyo naman, Dayan, ibebenta yung bahay. Bawal naman din. Hindi naman. Hindi, kasi diba, yung lupa niyo, wala ng tao. Ibenta yung lupa niyo kasama na yung bahay. Wala pa naman sa plano niyo. Hindi po yun mabadali tax. Kay mama na po talaga yun. Hindi, kayo, pag lumipat na kayo ng bata. Wala naman sa isip pa. Sa ngayon, pero pag tumagal, kasi baka mamaya may makahanap kayo na mas magandang pamumuhay. Si papa mo magkaroon ng trabaho. So, may chance na ibenta niyo. Pwede naman. Grabe. Coach. Ay kaso sabi dun sa certificate ni Kuya Bal, bawal ibenta. Pero nasa sa inyo pa rin yung kasi lupa niyo yun. Kayo pa rin ang may karapatan, di ba? So may naisip siguro kapag naka-adjust na kami dun. Ibebenta nyo? Grabe. Coach, hindi ko alam yun pero ngayon ko lang nalaman na napag-isipan nila posible din na ibenta yung bahay. Kaya ikaw, anong nun, Coach? Advice mo or para sa akin, anong gusto mong Kung para sa akin, tulungan mo ako. Kung para sa akin, pwede naman din sila lumipat nga, pero huwag na lang nila siguro maisipan ibenta yung bahay. Kasi wala naman din tayo, hindi man natin pwede, mga mag-anak nila. Wala sila lang. Wala sila lang talaga dito. Tsaka kung mamumuhay na sila doon, syempre kailangan nila ng pangsimula, di ba? Kaya siguro naisip nilang pag nagustuhan nila doon, ibibenta na nila. Pero kasi hindi ka masasaktan ng Coach. Masasaktan talaga. Kung ako yung nasa kalayuan mo, boss. Kasi syempre, pangilang pabahay mo yun? Pangatlo. Tapos, syempre, nakatatak na dun yung Team Kalinga po doon sa bahay na yun. So, parang lumalabas, parang binabaliwala nila yung tulong na binigay. Parang ganun, pero kasi, nag-ano lang sila sa, bumabase sila dun sa
Para pang sarili nila. Kung paano sila makakaano ulit. Kasi lilipat na sila. Kung paano sila makakapagsimula ulit. So yun, ang hirap din mag-ano ng... So parang inisip mo, hindi nila inisip yung binigay mong tulong. Kasi iniisip na nila yung sarili nila. Pero pamilya niya pa rin naman yung iniisip niya. So ang hirap, no? Oo, mahirap talaga. Pero kung magdidesisyon ka, payag ka. O gusto mo na lang tulungan sila ng ikaw na lang magsusustento sa kanila. Para hindi na sila umalis. Kaya mo? Bilang Kung kakayanin naman, boss. Gagawin mo? Oo. Pero kasi hindi natin kapit yung ang buhay, yung decision nila, no? Diba? Kaya ang hirap din. Hirap na sitwasyon, no, coach? Parang Ikaw, boss. Ikaw naman tatanungin ito. Ikaw naman, boss. Ikaw, boss. Ikaw, boss. Kung ikaw tatanungin. Siyempre, kanina tinatanong mo ako eh. Diba? Ikaw, babalik ko sa yung tanong. Actually, yung mga nararamdaman ko, tinatanong ko sa'yo. Hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba Ikaw, boss, magagalit ka ba? Hindi ka ba, magkakaroon ng sama ng loob? Si Dayan kasi naman to, alam naman natin kung ano yung priority niya. So ano yung mas inuuna niya. Tulad nga ng pag-aaral niya, mas inuuna niya magtrabaho kahit may gusto mag-sponsor ng pag-aaral niya. Mas pinili niya mag-work kasi para sa magulang niya. Kaso ngayon, ganun usapan na nilipat siya. Okay lang naman sa akin kung mag-work na si Dayan doon. Pwede pa natin balik-balikan sila mama niya. Yung pabahay natin. So yun yung sabi niya baka lumipat din kasama sila mama. Tapos yung sabi niya kanina lang nalaman ko na baka ibenta nila yung bahay. Actually unang-unang beses yung mangyari sa Kalingap, sa buong pabahay ng Kalingap, sa lahat-lahat. Parang sila yata, siguro una kong nalaman na baka ibenta yung pabahay natin. So syempre malungkot at masakit sa puwet natin yun na siyempre, ang dami natin binigay ng effort doon. Hindi lang ako, may mga viewers, mga sponsors. Nila. Tapos ngayon, parang, ewan natin, sana huwag sila magalit kay Ben sa decision niya. Kasi, siyempre, iba iisipin na, pagkatapos ng pagbahay, di ba, ilalang ka, baliwala lang, no? Sana, naiintindihan niya si Ben. Ano din? Ba't naiyak ka na? Hindi naman ka sa kinukonsin. Ano lang, support natin kung saan si Ben. So, ikaw, coach. Bakit parang ikaw ang Hindi, boss. Kanina mo pa kasi ako tinatanong. Bakit? Wala naman, boss. Alam ko pa na itong vlog natin. Paano magpapasko? Ay, hindi pa naman. Oo, dito pa sila. Experience mo ba magpasko? Pero Dayan, appreciate mo yung mga payo ni Carl. Kahit ngayon niya lang ikaw nakausap, parang iniintindi ka niya, no? Parang po, may laman. May laman, no? Parang hindi niya inisip yung... Ano lang yun, boss? Parang reality. Katotohanan lang na. So, iniisip mo yung future niya na hindi yung pansarili mo na mawawalan ka ng content, mawawalan ka ng, yun nga, ng vlog. Diba? So, kahit na tumulong ka sa nila, yun, bukal sa puso. So kahit na umalis na. Unconditional nga, sabi nila. Grabe. So, Dayan, anong gusto mong sabihin kay Coach Carl na talagang nasa puso niya na ang pagiging mabuti? Dayan, sa mga sinabi niya sa'yo. Ayan, sobra po akong nagpapalamat sa'yo sa mga ganun. Parang parang nagka-idea na kahit hindi naman po tayo talaga magkakilala masyado, parang iniisip mo pa rin yung magiging future saka kahihinat na ng mga decision. Kung ano yung mga kabuti para sa'yo. Pero sa totoo lang, Dayan, sabihin mo na kay Coach Carl yung dahilan. Yung talagang dahilan kung bakit ka pupunta sa Batangas. Kaya Christmas party lang namin. Ha? Uy, hindi nga! Prank mo to? Ikaw ang na-prank, Coach. Kaya pala kanina pa ako masiyata, no? Uy, ano nga, boss? Totoo? Totoo? Anong totoo? Prank mo yun? Grabe po, ramdam na ramdam po namin ni Dayan yung tago sa puso ang mga pinapayo niya. Iyak ako. Ha? Iyak ako. Bakit? Bakit? Kaya boss. Wala naman.
Sa prank. Parang totoo. Pero hindi, totoo talaga yung mga sinasabi niya. Hindi ko talaga alam yun. Anong feeling mo? Totoo na Akala ko totoo talaga siya na... Hindi, actually, pupunta talaga siya Batangas bukas para lang mag-Christmas party. So, kailan ang balik mo na yan? Ano din po? Siguro mga 19 din. Kaya pala sinama mo ako boss. Wala. So, walang ganap na magbebenta ang bahay at aalisin. Hindi sa kayo naisip ko din boss. Naisip ko din boss, baka dun sa ibebenta yung bahay, baka mabash ka. Diba? Pero di wala kayo din. Wala. Ano pa papasok sa isip mo kanina? Na, parang talagang tuloy na. Yun na talaga. Wala tayong magagawa, no? Grabe. Sabi din ay hindi daw nila gagawin yun, no? Grabe. Talaga. Napaka yun eh. Parang pinaka-blessing namin yun sa amin. Kaya hindi po namin. Wow. So yun po. Sa mga magko-comment po dyan. Alam mo ba siya kapag hindi tinapos yung ng mga hindi pa tinatapos, tapusin niyo po muna. Kasi baka mamaya maraming magalit din. Mag-message sila sa akin. Pailis na lang boss. Baka may mga nainip. Wag po. Wag niyo po i-bash. It's a prank lang po. Christmas party lang. Christmas party. Ininitan ako. Grabe, ang galing ni Coach mag-effort. Ang galing mag-advise ni Coach. Grabe. Pero naramdaman namin na yung pagtulong mo ay may may dugong pagtulong ka sa puso mo. Pero nanalo lang sa prank. Anong feeling? Hindi, first time ko yung prank na yun. Sa buong buhay ko. Di mo na Pagaling ni Dayan. Malapit. Andy, kanina ko lang siya sinabihan nung bago tayo pumasok dito. Tsaka ko lang siya sinabihan na sakyan niya lang yung mga sasabihin ko. So, ayun. Na-prank po si Carl. Boss. Baka bumawi ako, boss. Channel din ako. Wala, hindi ako napaprank. So, ayun po mga kalingap si Dayan. Hindi tayo nakapunta sa bahay nila ngayon kasi ay malakas ang ulan at break time lang po ni Dayan. So, salamat ulit Dayan sa oras na binigay mo. Hindi mo, na-miss mo ba ang mga pagbablog at mga viewers? Na-miss ko pong nakaharap yun sa loob. Nga tagal-tagal din nag-busy kasi si Dayan. Pero next time, dalaw tayo sa bahay niyo. Ayan, wala ka naman masyadong gamit pa rin, no? So, lagyan natin. Ipon lang ulit. Ipon, pati ako, para malagyan natin. Anong sunod? Tingin mo? Ano mo kailangan pa doon? Na kailangan unahin? Drawer? Kasi di ba wala kayo nagaya ng damit, no? Sige. Basta sa susunod pag balik mo or siguro pag free ka, kasi baka busy ka na ngayong Pasko tsaka New Year sa trabaho mo, di ba? Trabaho po. Kaya basta hindi ka naman umaayos sa mga pagbablog natin. Hindi. Ano message tumakas, mo? Ano message mo sa kanila? Siyempre, sa Kalingap, siyempre. Ayun. Sa mga viewers, ayun po, nagbabalik na naman ako. Tagal na bago kami nag-vlog ulit. Grabe yung pagbabalik mo, baka may mga pinaiyak ka. Uy! Baka may mga nagaling. Sorry lang po. Sorry po talaga. Si Kuya yun. Hindi po ako sumakay lang. Ayun. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa mga nakakamiss sa akin. Sa mga hindi po, ayun. Okay lang. Ayun. Hello po. Ulit, thank you. Kalingap, ano message mo sa Kalingap? Ayan, syempre sa Kalingap, maraming salamat po. Syempre, ngayon, yung sa pabahay po, Kuya, maraming salamat. Meron na kaming bahay na komportable. Wala nang tulo, wala nang iisipin na ililipat kami kapag may bagyo. Ayun, maraming salamat po sa opportunity binigay niyo po sa amin. So, Coach, babay ka na. Makagalit ka sa amin, ha? Hindi ako nakagalit. Hindi, kapay sa mga ako. So, yun po. Maraming salamat boss sa pag-prank. And sa mga ayun, pumunta lang po yung channel ko din. Carl January po. Boss, lagay mo dyan, no? Yan. Pasabay na din po, Carl January, ang aking YouTube channel. And salamat po sa mga suporta. And sa support po sa lahat ng Kalingap. Kay Kalingap Dan, especially, tos kay Gaval, Kuya Rob, and Ate Edna Vlog. Sa lahat po ng Team Kalingap. Sana po, mabawian natin si Kalingap Dan. Abangan nila. Mag-channel din tayo. And then, meron din pala ako dalang isang sakong bigas para sa inyo. At
Ito po ay galing sa Team Brocade, OFW. Galing kay Tita Beng, Tito Ron, Tita Jo, Tita Aichan, Tita Ann, Tita Lynn, Tita Vic, and Tita Joyce. So, meron sila isang sako galing sa posting para sa'yo at sa pamilya mo. Maraming salamat po. Parang mas makakatipid ako ngayon. Ayun po. Thank you po. So, ay mga kalingap po, sana tapusin yung video. Huwag kayo agad magalit kayo din. Hindi niyo po gagawin. At hindi niyo po naisip yun. Ako lang po nakaisip. Nasabi niya kasi may Christmas party sila. So, naisip ko na gawan natin ng ano. Pakabahin kayo po mga viewers at sa mga nakakamiss kayo din. Kaya, Ako yung kinabahan eh. si Carl. So, on the spot na prank natin si Carl. Kaya, thank you kay Dayan. Grabe game na game natin si Dayan. Kaya nakakatuwa. O Dayan, konting pandagdag sa'yo pagpunta ng Batangas. Oh, 3,000 pa. Mas ko na rin yan. So, next time po ulit sa mga willing pa pong magbigay ng tulong para kay Dayan sa kanyang pamilya, message na kayo sa aking Facebook page. Kalingatan. Thank you po and bye-bye po sa inyo. God bless po. Thank you po. Bye-bye po.